Sila lang pala eh, video kayo. Attorney, opo, ano po gusto niyo sabihin on your end? Wala naman. Teka lang, sorry attorney, sabay na po. Wala, hawi boys ako ngayon. Attorney, sige po, would you like to give your side? Ano po gusto niyo share? Ano po gusto niyo share na side? Baka meron po kayo na ibigay na side. Sheila. Reaction nyo lang po, ma'am. Reaction nyo lang po. Baka gusto lang po magbigay ng side, sir. Okay. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Inilabas na ng Bureau of Immigration or BI ang mugshot ni Sheila Goo, kapatid ng na-dismiss na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo. Sa inilabas na mugshot, makikita si Sheila na may dalang signboard na may Chinese name na Chiang Mai. Nahaharap sa deportation case ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Goo na si Sheila Goo matapos siyang ireklamo ng Bureau of Immigration ng undesirability at misrepresentation. Nakuhanan si Sheila Goo ng isang Chinese passport na may pangalang Chiang Mai. Iba rin ang kanyang date of birth kumpara sa hawak niyang Philippine passport. Naniniwala ang BI na sa maling paraang nakuha ni Sheila Goo ang kanyang passport. Dagdag pa nila, banta sa seguridad, public safety, public interest at national security ng Pilipinas si Sheila Goo kaya nais nilang ipa-deport ito. Matatandaang ibinalik sa Pilipinas sina Sheila Goo at Cassandra Leong nito lamang Huwebes, August 22 matapos silang arestuhin sa Indonesia. Si Cassandra Leong ang incorporated ng Lucky South 99 na nagpapatagbo ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator or PUGO sa Porac, Pampanga. Samantala, posible umanong nasa Indonesia pa rin ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Goo. Ito ay ayon sa payag ng Bureau of Immigration noong Huwebes. With regards to the movement of Alice Goo, ang huli nating alam, nandoon pa siya sa Indonesia. Still, no attempts na umalis ng bansang yon, ani Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Samantala, nalaman ng BI na may Chinese passport si Sheila Goo na valid hanggang 2031. Ang ating case kay Sheila Leal Goo, we have charged her for deportation case kasi nakikita natin na siya ay isang undesirable alien as well as charging siya for misrepresentation kasi nire-representa niya ang sarili bilang isang Pilipino despite holding a Chinese passport. Ani Dana Sandoval. Base sa investigasyon ng mga otoridad noong Miyerkules ng gabi, sinabi at kinumpirma ng mga otoridad sa immigration na iligal na lumabas ng Pilipinas si Sheila Goo dahil ang kanyang mga pasaporte ay hindi sumailalim sa mga pagsusuri sa immigration. Wala pong marka ng immigration. They were not processed by Philippine Immigration. Wala pong stamps ng passport pero meron po silang entry sa Sabah. Ani Sandoval. Maari po na nakarating sila sa Sabah through illegal means. Maaring pumuslit ito sa areas na hindi saklaw ng immigration. Ibig sabihin, hindi formal na paliparan or seaport. Dagdag pa niya. Samantala, ipinaliwanag ng social media influencer na si Christian Albert Gaza, Usian Gaza, kung paano umano nakatakas si Alice Goo. Narito ang kanyang buong pahayag. Kahit ilang milyon pa ang ibayad ni Mayor Alice sa isang immigration official, walang papayag na ipuslit siya palabas ng bansa kasi takot silang lahat sa Senate hearing. Very high profile fugitive. Sasabit at sasabit sila dyan. Magkaka-record din kasi ang airline na sinakyan niya with a lot of CCTV footage sa airport. Hindi talaga uubra yung option na yon. Ang nangyari dyan nag-hire yan ng Malaysian fishing vessel sa Tawi-Tawi. Tapos tumawid siya papuntang Sabah. Pagdating sa Kota Kinabalu, may contact yan ng Malaysian immigration officer para gawan siya ng entry record sa database. Pinalabas lang nila na sa Kuala Lumpur International Airport siya lumapag kahit hindi naman talaga. Yun ang dahilan kung bakit nag-appear yung Philippine passport number niya. Tapos, no image available kahit hindi naman talaga siya lumanding sa Kuala Lumpur International Airport.
May Malaysian passport na talaga yan. Nabibili yon for 3 million pesos. From Kota Kinabalu International Airport, lumipad siya ng Singapore. Pero pag landing niya sa SG, Philippine passport yung pinresent niya kasi mayayari siya sa biometrics. From Changi Airport, dumiretso na yan ng China. Pag landing niya doon, Malaysian passport ang present niya with different name. Untraceable na siya ngayon. Yung pagbasa ng intel sa NBI at kay Senator Risa Hontiveros ay si Mayor Alice din mismo. Kailangan kasi niyang paniwalain ang lahat na Philippine passport pa rin ang gamit niya hanggang ngayon para magkandaleche-leche ang investigasyon ng Philippine authorities. Ani Sian Gaza. Senator Win, ayan, ngayong nahuli na at naipadeport na, andito na itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Guo. So, kailan niyo po ipapatawag sila sa Senado, Senator Win? May nag-coordinate ang Senado sa Bureau of Immigration, sa DOJ at sa House of Representatives na rin dahil may mga proseso na dapat pagawin ang executive branch tulad ng yung pagfa-file ng kanilang mga dokumento, magfa-file rin ang Bureau of Immigration ng mga kaso sa kanila, ang DOJ rin, no? Dahil meron din silang mga kasong inihanda para i-file laban dito sa mga taong to. So para maayos lang yung daloy at yung pag-a-attend nitong dalawang taon to sa mga hearings, nag-coordinate itong mga ahensya at ang Senado at ang Kongreso. Ang Kongreso rin kasi meron ding arrest order. Kaya may dalawang arrest order itong dalawang taong ito galing sa Senado at galing sa Kongreso. Kaya inaayos-ayos lang para hindi nagkakabuhol-buhol yung schedule. But hindi na magsagawa ng joint hearing, Senator? So, di ba pwede yan? Para minsanan na lang? Hindi pa nagagawa yung ganyan, no, sa pagkaalam ko, no, sa mga ganitong kaso, sa mga ganitong mga cases. Dalawa kasing institusyon ay naglunsad ng sariling mga investigasyon. Iba kasi yung direksyon, nakita ko sa Quad Committee, mas malawak yung kanilang direksyon, no? Merong drugs, merong shabu, may illegal drugs. Dito naman sa Senado, nakafocus kami sa Pogo Hub. No? Kaya iba yung direction ng ginagawa nitong dalawang institusyon. Ayan, so anyway, mukhang una yata sa Senate dadalhin itong si Cassandra Ong at saka si Sheila Go, Senator, sir. So, correct. Yan po yung napag-usapan na dahil ang Senado nauna sa pag-iimbestiga nitong issue na ito at nakatutok kami doon sa Pogo Hub. So, pagkakaalam ko, bibigyan ng courtesy o priority ang Senado. Ayan na. So, paano itong si Alice Guo, si Mayora? Ayan na. Ano ang latest info ninyo, Senator Win? Dayo, meron pang butas, no, na hindi natin natatakpan. Hindi pa rin klaro kung paano nakaalis si Go Huaping at ang kanyang mga kasamahan at napunta sila sa Indonesia at sa Malaysia. Yan ay isang bagay na iniimbestigahan rin namin kung ito ba ay tinulungan o kasabwat niya yung mga kawani ng gobyerno sa kanyang pagtakas. Yung anggulo na yun ang tinitignan rin namin. Tinitignan rin namin yung mode. Siya ba ay nagbarko o siya ba ay nag-charter ng eroplano? So tinitingnan rin namin yung angulo na yon. Pero ang paniniwala ko, dahil nahuli na itong dalawa at mabilis, no? Nagpapasalamat tayo sa Indonesian government dahil ang bilis ng kanilang pagkilos. Bilang ng araw ni Go Huaping sa Indonesia, eventually mahuhuli rin yan. Ayan, actually nung ma-interview ng ninatunin tsaka ni Jerry itong si Dana Sandoval ng immigration, parang most probability ay dumaan sila ng Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, and then nagpunta ng mainland sa Indonesia, Senator Win. Yun ang hinala ng iba dahil nga alam naman natin yung tinatawag natin backdoor ay talagang buhay yan. No, hindi lang sa pagbiyahe ng mga tao kung hindi sa mga produkto. Pag pumunta ka ng Zamboanga at Basulta area,
makikita mo na marami sa mga produkto doon ay galing sa Malaysia at sa iba pang mga lugar sa dito sa yung tinatawag natin backdoor, no? So hindi rin yang imposible na mangyari dahil nga nagawa rin yan ng mga iba pang mga nagawa rin yan sa mga unang panahon. Bukod dito sa pagtutok nyo sa issue ng Pogo, Senator Win, ang Pangulong Marcos din nagalit dahil siya ay naniniwala na hindi makatakas ang mga ito kung walang kasabwat na ilang empleyado opisyal ng pamahalaan. Ito ba ay bahagi din ng inyong investigasyon, Senator Win? Oo, yan rin ay isa rin sa mga tinitignan namin kasi talagang nakakaya, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Dahil Deo, tinitignan to. Maraming international news agency nakatingin dito sa kasong to. Nakuha ni Go Huaping aka Alice Go yung imagination ng mga foreign news agencies. Kaya maraming nakasubaybay dito at nung nakatakas, talagang nakakahiya para sa atin. Pero sabi ko nga nung una, ano lang yan, no? Temporary setback. It's a matter of time na mahuhuli rin siya at nakita natin yung nahuli na yung dalawang kasamahan niya. Kaya it's a matter of time rin na mahuhuli rin si Go Huaping at mababalik dito sa ating bansa. Ayan, nasa pagharap nitong si Cassandra Ong at Sheila Go sa Martes, Senator Win, ano ang nais nating alamin sa kanila? Kung sino ba ang mastermind talaga, sino ang nag-ooperate ng mga Pogo dyan sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga, at sabi ni Secretary Boying kahapon ayan, magkakaugnay ang mga ito. Oo. Ngayon ay talagang klarong-klaro, no, na yung Banban at yung Porac mayroon talagang connection yan. Dahil si Cassandra ay may-ari o kasama sa mga may-ari nung Whirlwind Corporation, yung lupa kung saan nandoon yung Porac Pogo Hub. Siya rin ay, alam naman natin, ang representante o representative ng Lucky South 99 na yung nagpapatakbo talaga ng Pogo Hub. Pero nakita natin nakasama niya yung Go family. Ang Go family naman, ang lalo na si Go Huaping, ang may kumbaga ang may kinalaman o isa sa mga taong nagtayo nung Bamban Pogo Hub. Kaya dito natin makikita yung connection Nung una hindi pa masyadong klaro yung connection, pero ito talagang established na itong dalawang Pogo Hub sa Porac at sa Bamban ay may connection. Ayan, so sa nakita nyo, Senator Win, sino talaga ang behind, sino talaga ang pinaka-leader nitong mga Pogo na ito? Correct. Dito natin sa mga susunod na investigasyon natin ay bubusisiin rin natin yung gaano kalaki, hindi lang yung taong nasa likod nitong Pogo Hub, kundi gaano kalaki yung money laundering at yung perang ginagamit nila para gawin yung mga criminal activities nila dito sa ating bansa. Ayan, okay, Senator Win. So, siyempre, natuwa ko ni Senator Rizon Tiberos at kahit papano nahuli na itong dalawa at maaring mahagbigyan ng mga impormasyon para malinawan talaga kung sino ang behind dito sa Pogo na ito at bakit bukod sa illegal activities abay na pandaraya pati ang mga agencies ng gobyerno hinahak pa nila. Ano ang motibo nila, Senator Win? Well, meron din mga ebidensya at mga taong nahuli na napakagaling sa hacking. Kung matatandaan natin dito sa may bandang Makati ay may nahuling isang empleyado ng Pogo na mayroong mga sophisticated equipment, Deo, na ang kanyang trabaho ay mag-hack na mga websites at hindi malayo na pati government websites natin hinahack niya. At ang sabi niya, according to this person, na nagtrabaho siya sa mga Pogo, yan din yung kanyang paraan para makapasok dito sa ating bansa. Kaya makikita natin na meron ring traces o meron ring ebidensya na itong mga Pogo Hubs ay ginagamit sa pag-hack ng websites. Itong dalawa, Senator Win, pwede ba sila maging state witness? Ayan, itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Go. Para sa akin, parang malabo yan, no? Lalo na si Cassandra dahil
yung pangalan niya ay nakakalat doon sa mga papeles na may kinalaman sa Pogo Hub ng Porac. At kung nasundan natin yung mga investigasyon ng Senado at ng Kongreso, ng Lower House, si Cassandra ang pumunta sa PAGCOR no, para ilabi yung lisensya ng Lucky South 99. Ang Lucky South 99, yan ang operator ng Pogo Hub sa Porac. No? Kaya direktang may kinalaman siya dyan at kumbaga nasa sentro siya nitong Pogo Hub sa Porac. Ayan, Senator Windsor, maraming salamat po at good morning. Happy weekend. Sa puntong ito, magkakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, pakilinaw lamang po yung ilang detalye dito sa pagkakahuli ni Sheila Guo at Cassandra Leong. Ano po yung ginagawa nila sa Mega Mall Batam Center nang mahuli sila noong August 20? May detalye po ba tayo? May information po tayo from Indonesian counterparts natin, Indonesian Immigration, that they were apparently parang trying to cross the border. So mukhang may attempt po ito na pag-alis silang dalawa. Kaya nalaman po ng mga immigration authorities na meron po silang attempt. And because they know already through our coordination na may kinakaharap pong kaso itong dalawang ito dito sa Pilipinas, narapat po nilang arestuhin at ipa-deport po dito. Gaano po katagal yung ginawang paghahanap sa kanila ng mga otoridad sa Indonesia? Nagkataon lang ba ang pagka-aresto sa kanila sa mall o talagang minaman-manan na po nila? Minaman-manan na po ang movement ng grupo ni Alice Guo. Mula po noong August 18, nalaman po natin that they entered Indonesia territory through Batam via ferry. At mula noon po, trinak na po sila dahil we coordinated po with Indonesian Immigration requesting assistance in locating and reviewing the documentation of the said individuals. At dun po, through their tracking, nakita po nila when they attempted to exit Indonesia itong dalawang ito, kaya po nila hinuli. So pumasok sila via ferry sa Batam, tapos nagpaplano na sila na dun din sila lalabas. Alam po ba natin kung ano yung plano nila patungo saan? It seems like it po na mukhang lalabas na rin sila ulit ng Indonesia. But not clear pa po from immigration authorities doon kung ano po ang next plans nila. Ms. Dana, kung si Alice Guo walang record po na umalis ng bansa, ganun din ba sina Sheila Guo at Cassandra Leong? Si Cassandra Leong po nakaalis na po as early as June before pa po nagkaroon ng mga hearing sa kanila. Same with po with Sheila Guo, wala rin po siyang recent travel history. That's why when we confirmed, initially na-confirm po natin yan with Singaporean authorities na nandoon po sila noon, ay nagsimula na po yung tracking natin doon sa mga movements nila and backtracking po doon sa mga prior activities nila. So, si Cassandra Leong, talagang June, sabi nyo nga po, umalis. Si Sheila Guo, paano po siya nakalabas ng bansa? May record po ba tayo? Si Sheila Guo po, parehas po ni Alice Guo, walang record po ng kanilang pag-alis. Tinitingnan po natin, mukhang illegal visit po ito. Sa inspection po ng travel document ng kanyang pasaporte, Philippine passport na ipinakita po pagbalik niya ng Pilipinas. Nakita po nga siyang markings or annotations ng Philippine Immigration, meaning hindi po siya dumaan sa mga formal na ports po natin, kagaya ng airports and seaports. At mukhang illegal means ang dinaanan niya para makalabas ng bansa. Siya po ay nakitaan ng entry sa Sabah, Malaysia. That's why it further solidifies po itong ating teorya na illegal po ang pag-alis niya at pagtawid po papuntang Malaysia. So talaga pong nag-backdoor po sila. Pero makakakuha po ba tayo ng record na they traveled domestically, yung travel nila domestically? Kasi kunwari galing dito Metro Manila, possible na lumipad patungong Tawi-Tawi, tapos doon sila sumakay. Makakakuha po ba tayo ng ganung record mula po sa mga airline? Kasama po yan sa mga tinatanong-tanong natin sa mga investigation po ng ating intelligence division.
because kailangan po natin masundan yung movements niya all the way from Tarlac, mula Tarlac po, at kung paano siya nakarating ng Sabah, Malaysia. And that's part of what we're backtracking. Meron na po tayong mga sinusundan na leads, but siguro hindi po na natin mailabas ngayon because we have yet to confirm the information that we have received. Bukod po kina Sheila Guo at Cassandra Ong, may iba pa bang kasama si Alice na umalis po ng bansa? Si Wesley Guo po, nakita po natin na kasama niya in Singapore, and we suspect po na sabay-sabay silang umalis ng bansa illegally at the time na umalis po si Alice Guo po. And with your coordination po sa Indonesian government, ay meron na ba silang update ukol po dito kina Alice Guo at Wesley Guo? Nasa Indonesia pa po kaya sila? Ang last monitoring po nila ay nasa Indonesia pa po. Ongoing po ang tracking at ready po ang teams doon para bantayan po yung ginagawang operation. Nagpapasalamat po tayo sa Indonesian Immigration for their prompt response nung nalaman po nila na nandoon itong mga tinuturing na natin na pogrante sa bansa nila, ay they acted upon it. At mamamonitor po nila kung magtangka po silang lumabas ng Indonesia na katulad nitong plano sana ni Cassandra Ong at ni Sheila Guo. Yun lang, naunahan sila ng authorities. Yes, meron po yung mga immigration check doon po sa pinadaanan nila dahil yun po ay ferry port. Kung sila po ay tatawid via ferry o kaya naman po kung sila po ay ililipad via airplane, dadaan din po sila sa Indonesian immigration, and the Indonesian immigration would be able to intercept them already. Yung mga passports po na ginagamit nila at ginamit nila, those are legal ones? Si Cassandra Ong po has a Philippine passport. Well, sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na violation with regards to that. Kaya po, ang case niya po is with the NBI. But Sheila Guo has an immigration deportation case po. Nag-charge na po tayo. Sinimulan na po natin yung kaso against her because she was found to be holding a Chinese passport. A Chinese passport with a different name and a different date of birth. It's an entirely different identity. And because of this po, we have reason to say na ito pong kanyang Philippine passport ay maaaring fraudulently acquired at siya po ay illegal alien that has been misrepresenting herself as a Filipino. Siya rin po ay charged for undesirability, for being an alien po na yung presence ay nagiging pabigat na po sa Philippine government. So, yung pong passport ni Sheila Guo, okay, meron siyang ginagamit na Philippine passport and Chinese passport. Tama po ba? Yes, tama po kayo, Dad. Yung Chinese passport niya po has not been used yet, pero ito po ay valid up until 2031. Pero ano po to, hindi peke? Legit na Chinese passport? Would we know? It has yet to be verified po by the Chinese government, but from the initial investigation po natin, mukhang legitimate Chinese passport po ito. Yun pong Philippine passport na ginagamit niya ay legitimate Philippine passport din? That's right po. Legitimate Philippine passport din po ang hawak niya. So magsasanga po ito. Paano nakakuha ng legitimate na Philippine passport? Same din po doon sa investigation on Mayor Alice Guo, mukhang it stems from a lot of other Philippine documents that they were able to acquire through fraudulent. So paano po yun, Ms. Dana? She's not a Filipino citizen, pero meron siyang Philippine passport. Pero yung Chinese passport din po niya ay a different identity. So eventually, i-deport din natin siya sa China. Yun po ang punitive action ng immigration once mapatunayan po natin na isa siyang illegal alien dito sa Pilipinas. Then the final action po is... Ms. Dana? Hello? Magandang hapon po muli. Apo. Doon po sa naiwan ko na katanungan nung naputol tayo. So ngayon po na
Okay, si Sheila Guo ay may Philippine passport pero illegally obtained because she's not even a Filipino citizen. Tapos yung sa Chinese passport din po niya ay iba yung kanyang pagkakakilanlan. So after niyang harapin yung mga kaso niya dito, ay i-deport din po natin siya sa China dahil may kaso rin siya kakaharapin doon. Ang final punitive action po ng Philippine Immigration is deportation and blacklisting. So once everything has been proven na siya po ay isang illegal alien, we deport her po and blacklist her name po from the Philippines. But we have to wait for the na matapos po yung mga pending cases niya dito sa Pilipinas. Kailangan po ma-resolve muna ito. At kung sabihin po ng korte na kinakailangan niyang mag-serve ng time here in the Philippines, she has to serve that time first and resolve all her cases in the Philippines before we can implement her deportation. Ms. Dana, kahapon po nagkaroon ng lituhan kung saan dadalhin sina Guo at Ong. Ang arrest order kasi ni Ong sa Kamara po, di po ba? Habang sa Senado naman itong si Sheila Guo. Pero una silang dinala sa Bureau of Immigration. Bakit at nagkaroon din ba ng interrogation po sa kanila sa immigration? Hindi po. Nagkaroon po tayo ng coordination with the Department of Justice, with NBI, with also the Senate and Congress on the arrest of Sheila Guo and the arrest of the NBI for Cassandra Leong. Dun po sa proseso, pag land po nila, we take custody po, immigration to custody of Sheila Guo as she is being charged for a deportation case. Dinala po siya sa ating main office for inquest, medical po, and booking procedures. Pagkatapos po nun, nung kanilang medical, dinala po silang dalawa naman papunta po doon sa NBI kung saan po humaharap din po sila ng ibang mga kaso that are being filed by the NBI. After that po, ipipresenta po sila ng NBI sa Senate Sergeant at Arms na siya rin pong merong arrest warrant sa kanya. Nagkaroon po ba ng interrogation kayo sa BI? May mga mahalagang impormasyon po ba silang naibigay? During their stay po, during our inquest, wala po silang masyadong sinabi. They refrain po from saying anything apart from those needed during the inquest. We actually waited a while po for their lawyer. I think inabot po tayo ng alas 10 ng gabi until matapos po yung inquest because they waited for their counsel before they could start po. At mula po sa BI, inilipat sina Guo at Ong sa NBI. Sabi nyo nga po, sabi ni Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ni Ong, wala naman standing warrant on any crimes yung dalawa sa Pilipinas. Bakit sa NBI sila itinurn over? Hindi po ako makakasagot with regards to their standing crimes here because from what I believe po, NBI is filing cases as well against them. Dumating po sa NAIA na naka-wheelchair si Sheila Guo. Kumusta po yung resulta ng kanilang medical? Si Sheila po, nung dumating po ay maayos naman po, deplaned ang eroplano po ng maayos. But because sa dami po ng mga tao that were there, marami din po yung mga kasamahan natin sa media that wanted to interview or take photos of her. Medyo naging cramped po yung area and I think medyo lumipit po ang hangin kaya nahirapan po siya. That's why nagkaroon po ng assistance sa kanya, nagbigyan po siya ng wheelchair at medyo naluwagan po yung area. Nung nagka-medical po nung gabi, wala naman pong nakitang any issues or problems with her health, which is a good thing po. And so far, even during her stay in the NBI, wala po tayong natatanggap na report of any medical problems niya doon. Sabi nyo nga po kanina ay hindi naman po sila masyadong nagsalita and karapatan naman po nila yan. At I'm sure hinihintay nila yung kanilang mga abogado. Pero at least man lang ba na itanong at sumagot po ba sila kung magkakasama sila, nila Alice Guo at Wesley Guo, sila pong apat? They did not give any information of this, but it was evident po that they were all together. Apart from the information that we got from Singaporean immigration na
sila po ay magkakasama. There were also other indicators, kagaya po ng luggage tags na ang nakalagay pong pangalan ay Alice Guo. Yung kanilang travel histories po ay magkakasama. So they were really traveling together and crossing borders sa Asia. Panghuli na lamang po, balikan ko si Alice Guo at Wesley Guo. Ano po ang assurance po ng Indonesian authorities sa atin? Anytime soon ho ba ay matutuntun na nila si Alice Guo? Very positive po tayo sa magiging action ng Indonesian immigration. Mabilis po sila nung nalaman nila ang kaso po ni Mayor Alice Guo. That's why we're very confident na maibabalik at maibabalik po itong mga ito despite traveling out of the country illegally para harapin po nila yung mga kaso po sa kanila dito sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dan Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang hapon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.